Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito na. SP Cayetano, may binira dito. Masyasyak po kayo sa balitang ito. Win Gatchalian, talagang binanatan po dito at si Erwin Tuplok Bugok. Nakita niyo naman kanina yung pagsisimula ng hearing ni Tuplok na talagang feel na feel yung pagiging chairman ng Maleta Blue Ribbon Committee na tinawag pa na kargador yung mga sundalo na Marines na nagsisilbing witness para ituro yung mga salarin na magnanakaw. Dito mga kababayan, tila naging hocus-hocus yung ginagawa nila. Dito para silang nagtitinda sa bangketa na wala namang bumibili. Yung bang tinitinda nila na produkto, walang pumapansin. Kahit man lang may pre-taste, wala. Mga kababayan ko, kaya dito bugok ang nangyaring pag-iimbestiga ni Erwin Tulfo. Makita niyo naman mga kababayan, siya na yung nag-iimbestiga. Siya na yung salarin. Siya na yung hustisya. Siya rin yung magpapasya kung sino yung nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Isipin nyo mga kababayan, siya lahat. Akusado, siya yung abogado, pilingero. Talagang mabebending dalo ka talaga Mabibisit ka talaga sa mga tuplok na ito Diba? Nagbida-bida yung kuya niya na magaling lang sa mga usapan ng mga asawa, ng mga away ng mga lupa, chismisan sa kanto at binanatan ni chairman. Diba? Diba binanatan rin ni kuya niya, ni Ben Tulfo, na talagang itong si Erwin Tulfo mga kababayan, hindi talaga nababagay at kulang po sa kaalaman na maging chairman bilang Blue Ribbon Committee. Kasi nga, mababa po ang kanyang utak. Maliit ang kanyang kukote. Kaya binira ni Ben Tulfo ito, mga kababayan ko. Bago po natin i-play itong si SP Cayetano, ito po si mga kababayan, yung kuya niya, si Ben Tulfo, tinira po itong kapatid niya. Ben Tulfo to Erwin Tulfo. Tignan nyo mga kababayan Tignan nyo po. Talagang nangamote ito. Tignan nyo tignan nyo po itong si Erwin Tulfo. Paano niya idepensa at bakit hindi dapat pakialaman yung flood control. Ito po. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Anong kinalaman ng senador kongresista? Nga, Nagulat ako. huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Anong kinalaman ng senador kongresista? Nga, Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Sinong may alam nito? Ako Anong po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 malita, tapos yung pangalawa po, 6. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay na yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. Pero pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark Tiksay, saka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement Hindi hanggang sa, Yung basement, bababa. Yung malita po, yung maleta. So yung kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok na po kasi may sumalubong na po doon yung... Okay. So kung halimbawa, dadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na, ito yung bahay, tapos Yes, Your nasasama Honor. dito yung Yes, basement. sir. Yes, sir. Opo. huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Anong kinalaman ng senador kongresista? Nga, Nagulat ako. Ayan mga kababayan, talagang itong si Erwin Tulfo, ayaw niya talagang pakialaman yung pag-iimbestiga ng flood control. Ibigay na lang yan sa DPWH. Kung may pork barrel kayo, dun na lang sa DPWH. Mga kababayan, yun pala yun. So ngayon, anong sabi ba ng kanyang kuya? Ito po mga kababayan
ano natin kung ano ang sinasabi ng kanyang kuya. Ito, Ben Tulfo. Ben Tulfo. Natin. Ben Tulfo sa versus Erwin Tulfo. Ito po. Sana makita natin. O ito po. Seriously speaking, if you're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker and you cannot bend the law. Di mo pwedeng baluktutin ang batas na ginawa mo. Ang batas sinusunod, pinatutupad. The law applies to all or none at all. Yan ang message ko para doon sa nagtatanong sa akin. Ako kasi, yun lang naman nakita ko pag magkaibang pananaw na ngayon ay pinuputakte sa social media yung isang Tulfo na senador. Hindi ko na pinakita kasi medyo sensitive ang tenga ko. Sensitive na nga mata ko. Tinawag na ako sa kapatid kong gurang na tutube. Sinong nagtawag sa akin ng tutube? O ayan mga kababayan na maski ang kanyang kapatid ay binira itong si Tuplok na ito. O ano pa sabi mga kababayan? O ito po, pakinggan nyo pa. Ito, hindi pwedeng maging Blue Ribbon Chairman itong si Tulfok Bugok. Ito po. Ano bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Hawakin nyo agad ng Senate Blue Ribbon Committee? Mahihirapan po si sa Senator Erwin. Hindi ko ina-underestimate ang kanyang kakayanan. Hinahanap ko lang po yung magagaling natin with legal wisdom, legislative wisdom sa tagal ng panahon season. Hinahanap ko rin po yung merong understanding the dynamics between the executive and legislative process para nagkakaintindihan na yung uupo dyan seryoso. Ano bang pagpipilian ng iba na po? O mga kababayan, maski itong kapatid niya, si Idol Ben Tulfo, hindi bilib sa kanyang kapatid na si Erwin Tulfo bilang Senate Blue Ribbon Committee. Nahihirapan na talaga ito mga kababayan. Kailangan kasi dyan, isa kang abogado, malawak yung karanasan mo sa mga usaping legalidad, sa mga saligang batas. Kasi yung mga technicality dyan, hindi pwedeng marunong ka lang magbasa at sabihin mo nakakaintindi ka at ito ay common sense lang. Hindi ganon. Ang saligang batas o yung mga nababasa natin sa Constitution ay hindi porke marunong bumasa yung isang tao, pwede nang mag-interpret at gagamitin na niya yung kanyang interpretation bilang siya. Gaya ni Erwin Tulfo mga kababayan na nagsasabi na bibit-biting kita, kuwikwelyohan kita, ipapa-aresto kita kahit sino kang matandang senador ka, kahit matagal nang nagsilbi ka sa Senado, speaker ka man ng kung ano-ano. Ayan, nasabihan tuloy na itong si Erwin Tulfo ay may mental health issue na tila isang bipolar ito na pabago-bago o split personality, mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin ang banat ni SP Cayetano dito. Mabubulaga dito itong si Erwin Tulfo mga kababayan. At si Win Gatchalian na hindi rin nakakaalam at hindi rin marunong mag-interpret ng batas. Kaya bendalo ang tawag sa kanila. Itong Win Gatchalian Black. Kung ikumpara natin kay SP Cayetano Black at kay Marcoleta, itong kay Marcoleta at SP Cayetano talagang mga batikang abogado. Pero dito sa bendalo mga kababayan, nag-iisang abogado lang ang meron sila, si Kiko. Nasaksakan naman ng bendalo. Abogado ito pero dahil nga na tatalo sila, gusto nilang isalba yung kanilang mga paninindigan at prinsipyo, talagang pinanindigan na tama sila kahit na mali. So itong bira ni Marcoleta at Cayetano. Ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President.
Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako Senate President? Di ba? Sir, kung gamitin ng Malacanang ito nangyari sa Mindanao, No, patawag na any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Ay, ito nga pala mga kababayan, breaking news po. Tayo ay nakikidalamhati at nalulungkot dahil po tinamaan po ng matinding delubyo. Nalindol ang Kamindanawan. Yung mga mall, mga bahay, mga gusali, talagang tinamaan ng malakas na pagyanig ng lindol. Talagang makikita mo sa mga mapapanood sa social media na talagang giba-giba yung mga bahay. Mga kababayan, yung Jollibee, yung mall, talagang natupok mga kababayan. Talagang giba-giba ito na akala mo sinipa ng higante. May nakita pa nga ako, tabi ng kapilya ng Iglesia ni Cristo, yung kapilya mga kababayan, ni pitik ng lindol, hindi po nagiba. Kahit man lang biyak ng simento at pader, wala. Pero yung mga katabi mga kababayan na wash out, akala mo tinamaan ng ipo-ipo. Na akala mo hurricane sa Amerika, na tornado. Talagang akala mo talaga isang malaking kapahamakan yung parating. Pero yung kapilya po mga kababayan, talagang kahit uga, hindi po na uga mga kababayan. Yan po yung katotohanan. Kasi nakita ko doon sa video, talagang matibay yung kapilya. Yung kanyang architecture design, talagang napakatibay. Doon mo makikita na pinaglaanan talaga ng salapi ito. Na hindi basta-basta magpatayo ng isang gusali na hindi matibay. Ganyan po ang mga gusali ng Iglesia ni Cristo. Matitibay talaga. Kasi merong kaakibat na pagmamahal at pananampalataya ang pagpapatayo ng kapilya. Ganyan po mga kababayan ang pananampalataya ng isang Iglesia ni Cristo. Matibay ang kapilya. Tuloy pa natin. Yung ginawa namin nung bago matapos yung bago mag-sinedie is precisely because aagawin nila yung committees at kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Mindanao is now. Isipin nyo, nasa state of calamity na po ang Mindanao. Nakakaawa po doon. Diyan sa lugar ni Tatay Digong, yung mga tangalista parang tuwang-tuwa pa. Sinasabi nila, tila nakakarma daw yung Mindanao dahil kay Tatay Digong. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Mali ang inyong mga interpretation. Dala lang ng yan, ng talagang meron talagang sakuna na nangyayari. 'Di ba? Dito sa atin talagang wala naman. 'Di ba? Doon lang sa Mindanao talaga laging tinatamaan ng lindol. They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win, nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa. Whether it's legislation, whether it's a meeting na LEDAC, dapat tanggalin ng politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghatid ng mga relief, di ba? And then, yun nga, hindi natin nararamdaman pa ng husto, pero the economic crisis is here. And every month until the end of the year, it'll get much worse before it gets better. Because nga, tuloy-tuloy ang problema sa Middle East, di ba? So, maraming tinatamaan dyan. Supply chain, presyo ng dollar sa peso, presyo ng diesel at ng gasolina, kakulangan ng fertilizer, taas ng presyo ng fertilizer.
O ayan mga kababayan na, so silipin po natin yung lindol na naganap sa Mindanao. Ito po mga kababayan, lindol sa Jensan. Ito po mga kababayan, today. Ito po mga kababayan yung bahay. Oh. May sound kasi eh. Check lang natin ha, silipin lang po natin. Para malaman nyo po mga kababayan. Ito yung Jollibee. Ito may kapilya dito. Tignan nyo mga kababayan. Ayan po. Ayan. Ayan, diba? O, diba? O, kapilya po, o. Kapilya po yung ano, yung katabi. Yung kapilya nakatayo, mga kababayan. O, tignan nyo mga kababayan na grabing lindol doon. Ito pa. Tignan natin, ito po. Tignan natin, ito po. Ayan pa yung Jollibee. Ayan, iba po siya. Yung taas niyan, radio station. Yan yung Jollibee. Buong building magigiba po mga kababayan. Sa lakas po ng lindol. 7 magnitude. Kaninang umaga po ito. Ayan, makikita nyo, unti-unti po siyang nagka-crack. Ayan na, nagigiba na talaga. Ayan, iba na. Yung katabi niyang kapilya. Kaya sabi ni SP Cayetano, pwedeng ipagpaliban yung mga hearing, pero itong mga rescue mission, yung mga pagbibigay ng tulong sa Mindanao dahil po talagang matindi yung nangyaring lindol mga kababayan. So itong sinasuggest ni SP Cayetano na ceasefire muna. Ewan natin kung anong sasabihin ng mga bendalo. Baka gusto nila hearing ulit. O tignan natin mga kababayan si SP Cayetano, babanatan itong mga kupal na bendalo. Desisyon ng Vietnam at saka ng desisyon muna ng India kung bibigyan tayo ng magbebenta ng fertilizer, desisyon ng India at saka ng Vietnam kung magbebenta ng bigas o hindi, desisyon ng Indonesia whether mag-export sila ng coal o hindi. All of these are kumbaga sa relo are moving parts na walang makakahula o makakapredict. So in that sense, kailangang magtulong-tulong talaga yung ating bansa. O ayan mga kababayan, 'di ba yung proposal ni SP Cayetano? Ito po yung kanyang pakiusap kay Win Gatchalian na magkaroon sila ng sharing of power. Aba, mantakin mo mga kababayan itong si Iskul Bukol, Win Gatchalian na bendalo. Ayaw daw niya. Isipin mo, si Cayetano na nga nagpapakumbaba kahit na alam natin na si Cayetano ang lihitimong majority block at SP, Senate ng Senado, itong si Win Gatchalian ayaw niya ng power sharing, mga kababayan. Mamay papakita natin yan. Ito, patuloy pa natin. Kaya naman nandun pa rin on the plate yung graft and corruption kasi kahit anong plano natin sa economic crisis, kung ninanakaw pa rin yung pera, then mahirapan pa rin tayo lahat. No? Sir, Yes. sino po ang tatayong presiding officer sa impeachment trial? At may update po ba kayo sa... As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador, pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. So nakita nyo mga kababayan, pakawala kasi ng Malacanang itong Ano pong rule sa bendalo. pagpili ng presiding officer? Di ba mga kababayan ko, si Tulfo, pakawala ng Malacanang ito. Ito yung sinasabi ni SP Cayetano. Sa impeachment trials? They illegally amended the rules. They illegally had a session, 'di ba? So in due time, there'll have to be
something that will decide, di ba? But in the same manner na ina-assert ni Senator Win na he's the acting Senate President kahit na walang legal basis whatsoever, I have to assert, not for myself, but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month eh. 'Di ba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para diyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantog. So we're doing it very patiently because nga we don't want the whole Senate to be affected, no. Paano po yun? Kanina si House Secretary General Sheloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Yes. Bantog, pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Yes. Bantog daw yung kinikilala. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks, because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay dun pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang eh. Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. That's why sabi ko sa inyo, if I'm wrong, they blame me. Kung tama ako, na from 24 gagawin 22, eventually 18 ang senador, tapos sasabihin nila 12 convicted na. Will that be a fair impeachment process? What will happen to the country if that happens? Then ang kasunod naman is CONAS. No? So, give me a few days, pag-usapan natin yan, but let's focus lang dun sa nangyayari. No? But just to answer your question, it will be up in the air. That will be a legal question, and we are in the right side. Okay. Sir, may we be clarified, yung arrangement na inaalok niyo po kay Senator Win, na dalawa kayong pipirma, ano po ang response ni Senator Win? Sulat around 12 o'clock na sinasabi kay attorney sa ating Senate Secretary Jose Luis Montales that you are no longer secretary, and that Attorney Bantog, and then that basically sinasabi na sila na. Yun din ang sinabi sa USAA, but hindi first-hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command eh. Kahit anong tingin mo sa rules, hindi nangyari yon. So yung pagwawala nila at pag-walk out nila kasi hindi pwedeng amendahan daw yung rule na ganon-ganon, binaboy nila yung rules on June 3. Kita nyo, lumalabas na itong sila Tuplok, sila Tito Soto, itong si Win Gatchalian, lahat po ng mga bugok na bendalo, mga binaboy nilang Senado. Mga baboy kayo. Sabi na binaboy nyo. Kahit sa rules, hindi kayo papanigan. We are on the right side, sabi ni SP Cayetano dito. Pero dito kasi sa mga bendalo, ayaw nilang kahit anong sabihin mo, kahit anong pilit mo, kahit pitpitin mo mga itlog ng mga ito, mga taong palalo at adelentado, mga kababayan, talagang ipipilit nila yung gusto nila. So Diba? ito, So sabi, it's going to be a lingering question. kita nyo mga kababayan, ito po, pakinggan natin. Ito pong sabi ni Win Gatchalian, bakit ayaw niyang makipag power sharing? Hindi ka na nga legal, pipilit mo pa yung gusto mo, anong tawag sa'yo? Baboy. Jed, wala bang indikasyon na may handang magparaya para na rin sa ikaayos ng Senado? June, sa ngayon wala pa tayong nakikitang gustong magparaya o bumitaw talaga dito sa dalawang panig o kampo dito sa Senado, particularly yung Gatchalian Block at yung Cayetano Block, lalo na as of today, parehas pa rin iginigiit nung dalawang grupo yung kanilang karapatan at posisyon dito sa Senate leadership.
Tinanggihan umano ni Senator Sherwin Gatchalian ang proposal ni Senator Alan Peter Cayetano na interim setup. Sa isang press conference, sinabi ni Senator Cayetano na upang hindi maipit ang sahod at para sa kapakanan ng mga empleyado ng Senado sa gitna ng legal na gulo, nag-alok siya ng kasunduan sa kapwa niya senador. Bahagi ng proposal na pareho silang pipirma sa mga dokumento nang walang nakalagay na opisyal na titulo o designation. Ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. Gayunpaman, sa pagtanggi umano ng kampo ni Senator Gatchalian, nanindigan si Senator Cayetano na igigiit niya pa rin ang kanyang posisyon pagdating sa pirmahan ng mga dokumento. Bagamat aminado siya na posibleng hindi na makarating sa kanyang opisina ang mga mahahalagang dokumento, hindi niya isusuko ang Senate presidency upang ipaglaban din aniya ang pagiging malaya ng Senado laban sa dikta umano ng ehekutibo. No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito? Kahit sa ang sulok kasi, mga kababayan, sila Marcoleta at Cayetano yung nasa legal na usapin dito. Pero itong mga baboy, ito po ang termino na ginamit ni SP Cayetano, binaboy nila yung saligang batas na kapit tuko ang mga bendalong ito kahit yung utak nila kapiraso ng pira-pirasong papel na sinliit po ng utak ng langgam na lasenggo. Di ba mga kababayan ko? Kaya itong yabang ni Erwin Tulfo nawala. Sorry kay Marcoleta at Cayetano. Di ba? Yung mga mga media, feeling sikat pa itong si Erwin Tulfo. Sinabi daw ng pagpapakumbaba daw, magandang sign daw ito. Oo, maganda ito kung sa iba, pero kung sa'yo, wala. Sirang-sira ka sa taong bayan. Sa totoo lang, yung sinabi mo, hindi na pwedeng ma-undo yan. Hindi na makakalimutan yan ng mga tao. Yung pagyayabang mo, nasasabihin mong bibit-biting kita, kukwilyohan kita, palalayasin kita, kung sino man yung mga magsasagawa ng mga hearing-hearing dyan, na akala mo nagtitinda lang ng pagkain sa bangketa o nagbabay and sell ka sa social media o nagla-live selling ka. Kayo nga para kayong mga Bombay na pinapahirapan yung mga Pilipino Di ba? Para kayong mga scammer na nagpapahirap sa mga Pilipino mga tuplok kayo Di ba mga kababayan ko? Kaya dito na bulaga sila kay Marcoleta basta issue ng saligang batas, sila Tuplok mga kababayan at sila Tito Soto at Ping Lacson, wala talagang bira dito. Kahit sabihin natin kanilang NBI, kanilang pulis, sinasang-ayunan sila ng ehekutibo, itong Malacanang na ito, alam naman natin kung bakit Diba? Alam natin kung bakit. Ilista na dyan. Ilista na. O, lista mo ko ha. Magkano ka? Magkano kuya Magkano? Diba? Ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy, mga kababayan. Abangan natin ang next Blue Ribbon Committee ni SP Cayetano at Marcoleta. May bagong ebidensya. May parating na bagong Marines na karagdagan na manunumpa para ituro ang mga kawatan na nagnakaw sa ating pera, mga kababayan ko. Salamat po.